So for example, let's create a new project. Let's call it lang. Python. CD Python. Python. Laravel. CD Laravel. Meron na. For example, to. Okay. Gawa tayo ulit ng bago. So, view, create, for example, information system. Invalid project name, warning, name no longer contains capital letters. So, wala daw dapat capital letters. So, for example, create information system. So, bawal pala ang capital letter pag gagawa ka ng project. So, syempre, default. Okay, so, wait lang natin. By the way, class, sino sa inyo yung may problema dun sa paggawa ng project? Nag-error pa ba? Class? Yung tailwind sa ay Laravel. Nagawa nyo na ba ito? Nagawa nyo na ba ito? Di pa, sir. Hindi pa. Bakit di nyo pa ginagawa? Yung sa view, sir, yung paggawa lang. Yung magpapakita, ito. Yes, sir. Natapos na, sir. Okay, good. Okay na yan. Okay, so let's try. Create muna tayo ng project. Ng tagal. So, minsan kasi kailangan, ito lang yung one of the disadvantage of the MVC. Kapag MVC, for example, this one, Laravel, kailangan nakakonect ka sa internet para makagawa ka ng application or project. Okay, so check natin kung gumagana. So, i-run natin yung server. So, first, we have to go to our directory, cd information system, and then npm run cert. So, once na nag-run na yan, then let's go na to our browser. Copy. Then, paste natin. Okay, so working na siya. So, next natin is, once na working na siya, okay, so nagpakita na to, very good, is, we will create a router ngayon. Ginagamit yung router to, if you want to add some module, for example, yung home, about, etc., yun ang gagawin natin. So, we'll be using the view router. Although, meron din ako nakita sa mga references na link lang siya. Pero, mas maganda pag router yung ginagamit. Anyway, so, terminate muna natin dito. Control-C, Control-C. Dalawang beses lang terminate, yes. So, terminated na siya, yung server natin. And then, let's try to add this one. But, let me open my Visual Studio Code. Tapos, open lang natin yung folder. Laravel Information System. So, if you notice, so, meron tayo ditong public index na discuss ko na to. Source main.js. Okay, so yung app na to, so we have the div id app. Kinocall niya to dito sa main.js. Okay, and then yung app na yun, this one, a variable app, kukunin niya doon sa app view. From index to main.js, main.js to app view. Okay, so dito tayo magdi-design. Kaya nga pag pinapalitan natin yan, for example, lagyan natin ng ganyan.
Okay, pag i-run natin siya, ang maging output niya, yan, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, ibig sabihin lang nun na ito dito sa app view dito. Pero, although we have here the component din pala, by the way, yeah, itong logo na to, nandito yun sa app view, pero pwede mo siyang tanggalin. Example, kung ayaw mo siya ng icon, so pwede mong tanggalin. Pag wala ba to, okay lang ba siya? Save natin. Nag-error na siya. Kasi kailangan yung hello world. Kasi gumawa tayo ng component na hello world. Pero yung content niya, pwede nating tanggalin. Yung naman, save. Para hindi siya nag-error. Okay. And then the rest, saan ito makikita? We have here, we have a component here, new component. Pag gumawa ka ng component, for example here, dito, meron tayong components dito, hello world.view. Dito, i-import natin si hello world view. Okay? So, kaya, kinocall niya ito. And this is our default. So, i-open niya ito. So, kung meron kang gustong baguhin doon, tatanggalin ito. By the way, for the app view, pwede natin i-delete pa to. Try natin. Kasi, kinocall niya dito. Save. Save. Error pa rin siya kasi kailangan niya yung component na hello world. Kasi gumawa tayo ng component, though hindi naman natin parang kinol dito. So, ibig sabihin, hindi natin siya pwedeng tanggalin. Though dito, pwede natin tanggalin yung message. So, okay lang. Okay? Yan. So, up view, dito, message lang naman yan, pero for the design, dito tayo pumunta sa components later on. Okay, so huwag muna natin galawin yan kasi gagawa din naman tayo ng bago. Next. Start na ba? Yup. Next is, we will add a router. So, kung mapapansin nyo dito, wala tayong router. Ayan. Assets, components, wala. So, pag in-add natin si router, so this is the command view add router. Control C, yes, terminate. Copy, paste. View add router. So, dito sa directory natin, maglalagay na ngayon siya ng router. Once na na-complete ito, still process of information view add router. There are uncommitted changes in the current position. It is recommended to commit or trash them first. Still process, yes. Kasi may binago na tayo dito kanina, so yun. Nag-error siya, pero okay lang yan. Okay, so has use history mode for router, yes lang. Ayan. So magkakaroon na tayo dito ng router and then ng view. Okay, so tignan natin kung ano yung output niya. I-run natin yung server. So pag nag-add tayo ng router, automatic meron na tayong view at saka ng home. Refresh lang natin dito. So, meron tayong home and about. So, nag-redirect siya dito. So, hindi na siya pumupunta sa hello world, but rather, kasi naglagay na tayo dito ng router, automatic pupunta na yan dun sa home, sa about, tsaka sa home. I mean, home kasi yung default, you know. Dito naman nagdagdag siya ng import router from the router folder. Ito yung folder natin. Okay? And then dito, so here in our main.js, in-import natin si router
Aside from that, meron din tayong app view. Pero, prioritize niya si router. So, dito, router, ito, pag sinabing ganito, this is a folder. So, nandito tayo. Router, index.js. Here, we have to import the home. Kasi meron tayong home, ayun o, directory, view, home view. Ito siya. And then, next is, we have to create a path for the home and about. Yung home kasi, siya yung naka-default, kaya okay lang. Na ganyan lang siya. Pero si router, so kailangan natin lagay about. Okay. So, ang ibig sabihin yan, ito, pag ganito daw ang nilagay natin dito, yan. Pag ganyan, pupunta lang siya sa home. Pero pag nilagay mo yung about, okay, about, pupunta yan sa about. So, yun lang ang ibig sabihin nito, yung address niya. So, i-call niya si home at i-call niya si about. Si home, walang problema kasi siya naman yung naka-default. Okay? Siya ang naka-default. And then, sa about naman, we have to import the components under the view folder. Ito. And then, about. Yan. Okay? Yan siya. Okay, so let's try. Let's try to create. So, yan. Before and after code. Then, app view. Punta tayo sa app view. Sa app view, okay, so meron tayo ditong navigation. Kaya, ito yung navigation natin. Home and about. Home and about. Ito siya. Then next, yung router link natin. Siyempre, yung na-discuss ko kanina. Then, maglagay tayo ng isa pa. Lagay tayo. Sumikan ito siya. Ilalagay natin ngayon si login. Save. So, pupunta dapat yan sa login. Save. So, mag-error ba siya? Wala. Kasi wala pa naman tayong login na HTML. So, next. So, nilagyan lang natin ng router. Next is doon sa index, i-include natin si login. Doon sa index, magdadagdag tayo ng path. So, this is our path. Copy. Don't forget to put comma. Paste. Ito, login. And then, name, login. So, wala pa siyang pupuntahan. Okay, so, punta tayo sa view, tama, /login. Sa path naman, sa router natin, lalagyan natin lang /login. Views about pa lang. So, pag clinic ko siya, what will happen? Pag home, about, pag login, about pa rin. Okay? So, sa about kasi siya naka-redirect. Not unless we will create. So, sa view dito, magkikreate tayo ng new file. Login.view. So, meron na tayong login. Lagyan natin ng template. Or lagay mo na lang view, automatic. Meron na siya, template script. Pero hindi pa naman natin kailangan nitong dalawa. Template lang. So, for example, lagay natin h1 login. Okay natin. So, doon sa app view, no, router, hindi na siya sa about. Lagay natin sa login. Login.view. Save. Run. So, yan. Home, about, login. So, pumupunta lang ngayon siya sa login. Okay, so ganun lang siya. Next, ilagay natin yung dati nating ginawa na login
Ito ba yun? View login. Okay, so ito yung dati kong ginawa na login. Ika-copy paste ko lang siya. Okay. Login view. Paste. Save. Okay, so about, ayan. Although hindi lang sumama yung kanya kasi yung CSS cascading style. Now for the cascading style, so it's either pwede mo siyang ilagay dito sa baba, okay, or meron na kasi siyang sariling cascading style dito sa navigation. So pwede mo siyang ilagay dito. Okay, so hanapin lang natin yung cascading style na ginawa natin. Ito. Ito lang. Copy. And then, ipipaste natin dito. Copy and paste. Okay, so take note, nasa view. Sasave lang natin. Then, refresh natin dito. So, yan. Nagbago na. Nag-apply na. So, working yung home about login. Pero meron akong napansin dito. Napansin ko lang sa corner. Pag lalagyan ko siya ng padding, kasi masyado siyang dikit. Diba? Masyado siyang dikit. Kung lalagyan ko siya ng padding, for example, yan. Lagyan natin ng 10 pixel. Fresh. So, lumaki siya. Mas okay siya. Pero, ang problema, okay siya. Bakit kahapon ayaw? Naglolo ko siya kahapon. Anyway, working na siya. Kasi kahapon ayaw eh. 50px. So, mas malaki. Okay na. Okay siya. Okay, yung ito naman, yung command prompt ni Sama. Kasi command prompt. Login. I mean, command button. Ito kasi si command button. Tinry ko lang siya nalagyan ng ahref. Take note na yung slash is yung home. Kung titingnan mo sa router natin, pag sinabi mong slash, home siya. Okay, pag sinabi mo slash about, pupunta yan sa about. Pag sinabi mo slash login, pupunta yan sa login. So dito, tinry ko lang na ahref slash. So pupunta na ngayon siya doon. Okay? So next, sabi ko parang pangit nitong login. Okay, so palitan lang natin ng color. Pwede pala yung padding, kahapon ayaw yung padding. So yan. Sabihin na natin yung ito. Gagawan ko siya ng navigation bar na maganda. CSS na lang muna, navigation bar. So tignan natin dito kung maganda. Horizontal navigation bar, pwedeng vertical navigation bar, either way, kung anong gusto nyo. For example, ito na lang. Pwede naman to, try. So dito, kokopyahin ko lang to. Yung yan, ito. Wag nyo nang salin yung style. Copy, and then in our app view, sabi ko nga, so pwede dito sa loob, pwede mo siyang ilagyan ng style. Okay? Or, para minsanan na lang yung cascading style ko, lalagay ko dito. Kasi nandito siya. Ngayon, we have the navigation bar. Ito yung ginagamit pa lang niya. Okay, so, try natin na delete to. Tanggalin natin. Kasi ito yung ginagamit niya. Delete natin to para ilagay natin ito. Okay, so, li and so on. Pero dito, siyempre wala naman na si navigation bar. So, hindi na natin kailangan to. Okay, hindi na natin kailangan yan, pero ang kailangan lang natin is first, yung ordered list. Yan. Then, dito, and tag yung ordered list. Tapos, lalagay lang natin ng li. Li.
Nag-stop. Hindi na natin kailangan yun. Parang mali. Hindi ka ba nagre-record? Nagre-record. Recording. Yan. Gumagamit ako ng OBS. So, recording to and then later on it will be uploaded in our Google Classroom. May knowledge na kayo sa web design, di ba? Alam nyo na yung UL, LI. Sir. Ha? Hindi pa? Yan. Ito lang naman yung pag-design niyan. Unordered list tsaka list item. Save. Nandito yung UL niya. Yung CSS cascading style niya nasa app. Save natin and then try natin na i-run. Ito. Okay. So, ibig sabihin nito, yan. So, working siya, login, about, and home. Bakit ito sumama? Kasi nilagay ko dito siya. Lahat ng UL, lahat ng LI, ito yung maging output niya. Pare-pareho lang. So, kung titingnan mo dito, ito kasi is nasa home. So, kung i-open natin yung home, component hello world. So, pumunta pa rin pala siya doon. Kasi in-import niya. So, pinunta pa rin niya pala dito. And dito, gumamit siya ng UL at saka LI. Okay? Kaya lahat ng mga cascading style ko na UL at LI ang ginagamit is ma-apply siya. So, kaya pati ito nadamay. Pero okay lang. So, about login. So, meron na siya. Okay? So, for the meantime, yun muna. Okay, so take note. Ito kasi yung pinaka-homepage niya. Yan yung pinaka-homepage niya. Ito kasi nire-redirect lang niya dun eh. Redirect. Okay. Okay, so muna lang akong itatry. Lagay ko muna siya sa Sublime. View. Kung dito ba sa home, syempre lalagyan mo siya ng div. Kung hindi mo kasi nilagyan ng div yan, mag-i-error yan. Okay. H1. Ito yung home. Try natin. Save. Hindi naman natin kailangan ng script. Kasi parang ganito lang. Ayan, parang ganyan. Save. Mag-i-error kayo. Yun. So, pwedeng ganyan. Para hindi mo na siya i-redirect dun sa pinakataas. Sa hello world. Parang wala na tong kwenta. So, nandito na lahat sa views natin. So, about, login, and end. Okay? Baba, home, about, and login. Oop, yung logo nawala. Sa login, nawala yung logo. Okay. Login, source, assets, logo.png. Refresh. Yun, meron. Ito lang siya. Okay? So, yun. Do you have any question? And video recorded naman na siya. For the cascading style, ito yung mga cascading style natin. Okay, so for example dito, gumamit kasi ako ng H1, di ba? Gumamit ako ng H1. Sa login ba, meron bang H1? Wala. So lahat ng H1 ko, kung gugustuhin ko na baguhin yung kulay niya, so say H1. Lahat ng H1. So pupunta lang ako dito sa internet. Okay. Sabi mo lang na CSS color. Ano naman color picker. Pero CSS color. Marami tayong mga tutorial dito. Or font color. Yan.
So, lalagyan mo lang siya ng color blue. So, for example, yung H1, color green. Copy, paste mo lang. Save. So, ibig sabihin nun, lahat ng H1 ko dito, for example, this is an about page. Home. Magiging kulay, what? Green. Kasi ito ang nilagay mo dito. Tingnan natin. Green. Okay? So, ganun yun. Marami dito. If you want to change naman yung background, pwede rin. Background color, image, etc. Bakit wala kayong knowledge sa HTML? Okay? So, yun lang.